Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay pinsala. na ang mga unang balita. Excited na nagbalik eskwela ang ilang estudyante ngayong umaga matapos ang sunod-sunod na class suspensions. Mahigpit ay pinatutupad ng seguridad sa mga paaralan. At mula sa Quezon City may unang balita live si James Agustin. James, good morning. Ivan, good morning. Excited nga yung mga estudyante na nakausap natin dito sa Quezon City sa kanilang pagbabalik eskwela ngayong umaga. Ilang araw din kasi silang nasa bahay lang dahil doon sa mga class suspensions dahil sa ulang dulot ng hanging habagat at mga holiday. Maaga mga estudyante ng Pinyahan Elementary School dito sa Quezon City. Ang huling pasok nila noong nakaraang Lunes pa. Nasundan na yan ng mga class suspension dahil sa malalakas na ulan at dalawang holiday. Mas hinigpitan din ng seguridad. Iniinspeksyon ng mga bag ng mga estudyante gamit ang handheld metal detector. May mga pulis din ng QCPD Station 10 na tumutulong sa pagbibigay seguridad. Sabi ng mga magulang na amin nakausap, mas gusto nilang nasa eskwela ng kanilang mga anak dahil natututukan ng mga guro ang kanilang pag-aaral. Sana rin daw ay mas agahan ng LGU ang pag-aanunsyo ng class suspension kapag maulan dahil may mga pagkakataon na nababasa ang mga bata pa uwi. Mas gusto namin sa school sila kahit pa paano natutukan sila. Yung ginagawa ng asawa ko po, yung libro po, binibigay sa kanila para magbasa na lang po sila sa magsulat. Tapos lahat po ng activity na binibigay ng teacher, pinapagawa po ng asawa ko. Kaso nga, hindi po sila masyadong natutukan. Sa school po. Kasi doon po sa bahay, boring po, wala po akong ginagawa. Sa school po, madami po akong kausap tsaka kasama. Mas maaga po sana. Kasi lagi silang basa pag umuwi. Late na po yung suspension. Kaya late na rin po na susundo. Mas maganda po sa school kasi mas maganda po makikita yung mga friends niyo po at makakasocialize po kayo sa mga mga kabar. Friends. Mas maraming matututunan sa school. Opo, especially naman po sa math tsaka AP po. Natutunan ko po talaga yung help po ng mga advisors ko po. Samantala, Ivan, tumutulong din sa pagbibigay seguridad yung mga miyembro ng SPTA o yung Schools Parents Teachers Association at meron din sila na inisyu sa kanila na handheld metal detector dahil hindi rin naman kaya ito ng isa lamang na security guard. At katatapos lamang po ng flag raising ceremony dito ng mga estudyante at magsisimula na yung kanilang morning shift mula alas 6 ng umaga hanggang mamayang 12:15 PM. At mayroon pa pong afternoon shift para naman doon sa ibang batch ng mga estudyante. At yung manilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Lalong nawasak ang isang nakatenggang flood control project sa Sablayan Occidental, Mindoro, isang taon matapos itong simulan. Ayon sa mga taga-barangay Tagumpay, sinimulang itayo ang proyekto noong 2024 at unang nasira noong 2025. Tuluyang bumagsak sa ilog ang isang bahagi nito sa kasagsagan ng ulang dala ng hanging habagat nitong nakaraang linggo. Ang buhangin na ginamit sa pundasyon humahalo na sa mga kalapit na sakahan. Ayon din sa mga taga-barangay, SunWest Corporation ang kontraktor ng nawasak na flood control project. Ang naturang kumpanya ay iniugnay kay dating Congressman Zaldico. Naharap sa mga kasong graft at malversation si Co at ilang opisyal ng SunWest dahil sa substandard flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Sinusubukan pa ang kunin ng pahayag ng Department of Public Works and Highways at ng SunWest. Inirereklamo ng isang netizen ang bako-bakong kalsada sa isang barangay sa Batangas City. Naisipan daw ng barkada ni Yus Cooper Kimberly Falcon na mag-sunset viewing sa lungsod. Yun nga lang, bitak at lubak-lubak na kalsada ang tumambad sa kanila sa barangay Santo Domingo. May bahagi rin ng daan na hindi sementado at putikan pa. Kaya ayon kay Yus Cooper Kimberly, ang kanilang road trip na uwi sa bad trip. Nananawagan siya sa lokal na pamahalaan na maiayos ang kalsada para sa kaligtasan ng mga motorista. Umabot sa labas ang pila sa emergency room sa San Lazaro Hospital sa Maynila sa dami ng mga nagpapakonsulta para sa leptospirosis.
Ang National Kidney and Transplant Institute naman sa Quezon City, puno na rin ng mga pasyente. May unang balita si Darlene Kai. May mga sugat sa paa ang rider na si Enrique pero kinailangan niyang lumusong sa baha sa bandang Visayas Avenue noong nakaraang linggo. May pasahero ko nun eh. Bali, na traffic po, nagmamadali rin po siguro si customer. Kaya kinakaya ko naman na basta lumulusong na lang po ako. Wala raw siyang bota kaya hindi na protektahan ang kanyang mga paa. Medyo may kaba rin. Sa hirap ng buhay po ngayon eh. Kailangan mo magtiyaga para bumiyahe. Para sa pamilya. Dasal-dasal na lang po yun yung magkasakit. Oo. Dasal-dasal na lang. Tumarami ngayon ang mga kaso ng leptospirosis. Ang NKTI o National Kidney and Transplant Institute nag-anunsyo na ng full bed capacity dahil sa pagsipa ng bilang ng mga may leptospirosis at dahil na rin sa dami ng iba pang pasyente. Kaya sa ngayon, bibigyang prioridad muna ang mga mangangailangan ng urgent at critical medical care. Lilimitahan din muna ang mga walk-in admission. Inabisuhan na muna ang mga mangangailangan ng elective o non-emergency admission na makipag-ugnayan sa kanilang doktor. Sa emergency room ng San Lazaro Hospital sa Maynila, may pila na sa labas. Karamihan sa kanila ay magpapakonsulta para sa leptospirosis. Presently, ang aming emergency room capacity, maraming mga nag-aantay na mga leptospirosis patient sa aming express lane. Presently, mga umaabot na kami around 300 to 500% ng capacity namin ng aming emergency room. Isa sa mga pasyenteng nakapila si John Mark na lumusong sa baha noong Lunes. Kapilitan po kaming bumili ng mga pangangailangan. Ayon sa kinabukasan, bigla na lang din pong nilagnat. Tapos, yun mga sintomas ng lepto, yun na yun. 4 na oras na silang nakapila rito ng kanyang biyenan na sinamahan siya. Sa dami po, umuwi na nga lang po yung iba, sumuko. Total, nandito na rin po kami. Kaya talagang sacrifice po. Sa ngayon, 87 ang mga may kaso ng leptospirosis sa San Lazaro. 26 dyan ay severe o iyong mga nahihirapan ng huminga at kailangan na ng dialysis. 3 pasyente na ang namatay sa leptospirosis mula August 19 hanggang 22. Actually, medyo alarming. Usually, ang incubation period ng leptospirosis is between 2 days up to 30 days. Kadalasan, nakikita namin yung peak ng leptospirosis is within 2 weeks from insult. So, nabibilang siya 2 weeks from August 17. Ang nakikita namin ngayon ay patuloy ng pagtaas ng aming admission. Kaya naghahanda na raw ngayon ng ospital sa lalo pang pagdami ng mga may leptospirosis sa mga susunod na araw. Malapit na raw kasing mapuno ang ospital. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News. Pinag-aaralan ng Department of Labor and Employment ang mga posibleng pulisiya para sa mga delivery rider, lalo na kapag masama ang panahon. Sa panayam sa Super Radio DZBB, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na kabilang sa mga pinag-aaralan ang pagbibigay ng hazard pay at night shift differential o dagdag na bayad sa mga rider na nagtatrabaho sa gabi. Gayun din ang pagbibigay sa kanila ng protective gear tulad ng bota at ayuda kapag nasisiraan ng motorsiklo. Una nang sinabi ng DOLE na makakatanggap ng benepisyo at ayuda ang mga manggagawa na sugatan o na aksidente dahil sa masamang panahon sa ilalim ng Employers o Employees Compensation Program.